Hi, today naman isang regional delicacy ang ating lulutuin. So this is Bicol Express. Yan, paborito ng mga Bicolano. So Bicol Express, ibig sabihin nun, maanghang. Ang mga ingredients natin for our Bicol Express ay this is more than a kilo of pork pigi cut into cubes. Yan, so ang cut ko sa kanya is medyo malalaki. Kasi I like it that way. Pero pwede nyo rin siyang hiwain ng medyo maliliit, yung parang pang menudo cut. This is 1.5 tablespoons ng finely minced garlic. This is half ng isang malaking onion. Kailangan din natin ng bagoong. So for added kick, I'm also gonna add 2 pieces ng dried na bird's eye chilies or yung siling labuyo. Kailangan din natin ng isang Knorr chicken cube, a little bit of cooking oil. These are jalapeno peppers. So, ang traditionally na ginagamit dito is yung ating siling panigang na green. So, yun ang gamitin ninyo. But since hindi siya masyadong maanghang, you can put a lot. So, dito naman ang gamit ko is 3 jalapeno peppers na in-slice ko diagonally. And coconut milk. So, yun lang ang mga ingredients natin for our Bicol Express. So, mainit na itong ating pan. Lalagyan natin ng konting cooking oil. I-add natin yung ating garlic. So, isusutay natin yung ating garlic hanggang maging fragrant siya or medyo brown. Yan. Fragrant na medyo brown na yung ating garlic, lalagay naman natin yung ating onion. At isusutay natin yung ating onions hanggang malanta. Next, i-add natin yung ating pork. As I said kanina, pwedeng liitan nyo lang yung cut ng inyong pork. Kaya lang gusto ko kasi yung medyo malalaki, kaya ganito ang cut natin. So, igigisa natin yung pork dun sa ating onions and garlic. Yan. So, hintayin muna natin mag-turn brown yung ating pork before natin i-continue yung pagluluto. So, takpan muna natin ito. Yan. So, brown na yung ating pork at lumabas yung kanyang juices. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng bagoong. Ngayon, kung ang gagamitin nyo na bagoong is hilaw, unahin nyo muna siyang ilagay before yung pork natin. So, igigisa muna natin yung sibuyas, bawang, and then the bagoong. Tsaka natin ilalagay yung pork pagkagisa ng bagoong natin. But since I'm using cooked bagoong, inuna ko muna yung pork before ko ilalagay yung aking bagoong. So, maglagay muna tayo ng about 2 tablespoons ng cooked bagoong. And then, adjust na lang natin mamaya yung lasa niya kung kulang pa. Tignan nyo rin yung dami ng bagoong na gagamitin ninyo kasi may mga bagoong na sobrang alat. So, itong ginagamit ko, hindi siya masyadong maalat. So, I can put more. At magdedepende ng lasa ng Bicol Express ninyo dun sa bagoong na gagamitin ninyo. So, kung masarap yung bagoong ninyo, I'm sure masarap din ang kalalabasan ng Bicol Express. Yan. So, ngayon naman, palalambutin na natin yung ating pork. We're gonna add water. Pwede na rin natin isama yung ating Knorr chicken cube. So, medyo crumble lang natin ng konti. Pati na rin yung ating siling labuyo or bird's eye chili. So, kaya ko siya inilalagay agad is para lumasa siya dun sa loob ng ating pork. So, pakukulin muna natin to, tatakpan natin, and babalikan natin pag malambot na yung pork natin. Yan, medyo kukonti na yung ating water pero hindi pa masyadong malambot yung ating pork. So, dagdagan muna natin ng konti pang water. Kung matigas pa siya, dagdagan nyo lang ng water. Huwag nyo patutuyuin yung sabaw ninyo. So, babalikan natin. I'm gonna add more bagoong sa ating Bicol Express kasi medyo matabang yung aking nabiling bagoong. So, bahala na kayo mag-adjust kung gaano karaming bagoong ang gusto nyo ilagay sa inyong Bicol Express. So, pwede na natin ilagay ang ating coconut milk. Then, haluin natin. So, traditionally, ang Bicol Express is super anghang siya talaga. So, kayo na bahalang mag-adjust dun sa anghang na gusto ninyo sa inyong Bicol Express. So, I'm adding more siling labuyo sa ating Bicol Express. Kasi sa akin medyo hindi siya masyadong maanghang eh. Yan, so ito, hintayin lang natin mag-evaporate yung sabaw natin.
So, hayaan muna natin siya kumulo and then babalikan natin. Yan. So, from time to time, habang pinapareduce natin yung ating sabaw, hahalu-haluin natin siya para hindi manikit at masunog yung ilalim. So, pa-reduce pa natin yung ating sauce. Yan, malapot na yung sabaw natin. Yan, naninikit na yung ating Bicol Express. Medyo malapot na kasi yung sabaw natin. So, at this point, pwedeng i-reduce nyo pa further yung sabaw kung gusto nyo ng medyo dry yung inyong Bicol Express. Or kung pwede rin naman, kung kagaya namin na medyo masabaw kumain, pwede ng ganito. So, ang last na ilalagay natin sa kanya is our jalapeno peppers. So, lulutuin muna natin yung ating jalapeno at peppers bago natin hanguin. Ito na yung ating Bicol Express. Nagmamantika na siya. Ay nako, you should taste this. This is really good. Maanghang siya na matamis-tamis because of the coconut milk. And then, medyo maalat siya dahil sa bagoong. Sarap. Ano kumain. So, patayin na natin yung apoy at hahanguin na natin ito. So, we're going to serve our Bicol Express. So, ano pa ba ang masarap kasama nito kundi rice? So, simple lang mga ingredients na ginamit natin at ang dali naman sundan ng ating video, di ba? So, sana nagustuhan nyo itong ating ginawang video ngayon at sana ay i-try nyo itong recipe na to. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.